Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jackie. 24 na taong gulang. Bagong graduate ng kursong education. Kung may isang taong pinagkakautangan ng halos lahat ng narating ko ngayon, iyon ay ang ate kong si Rhea. Kapatid ko siya sa ina. Mas matanda sa akin ng 7 taon. Maaga kaming naulila, hindi lang sa ama, kundi pati na rin sa nanay. At mula noon, si Ate Rhea na ang tumayong magulang ko. Siya ang nagbanat ng buto, nagtiis, nag-ipon, at nag-aruga para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Buntis po ngayon si Ate Rhea. Sa kabila ng pagod at bigat ng dinadala niya, hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagiging malambing at malasakit sa akin. Siya yung tipo ng ate na inuuna ang kapakanan ko bago ang sarili. At dahil doon, mas lalo kong nakukonsensya dahil sa ginawa ko sa kanya. Ang asawa ni Ate Rhea ay si Kuya Tomas, isang guro sa isang pampublikong paaralan. Siya ang bayaw ko. Siya ang lalaking tinuturing ko na ring kuya, tagapayo at minsan ay naging sandalan ko pa. Sa loob ng bahay na tinitirahan naming 3, naging normal ang araw-araw na magkakasama kami. Sabay-sabay na nag-aalmusal, nagkukwentuhan at pati na rin sa pagre-review ko. Doon ho nagsimula ang lahat. Sa pagiging komportable, sa pagiging malapit, at sa pagiging magkasama sa isang mundo ng pagtuturo. Hindi ko kailanman pinalak na magmahal ng bawal. Pero may mga damdamin talagang dahan-dahang sumusulpot nang hindi mo namamalayan. Nung una, paghanga lang. Umahanga ako kay Kuya Tomas bilang guro at bilang asawa ng ate ko. Mabait kasi siya, may respeto. At isa pa, gwapo na, matangkad pa. Halos sa school nga kung saan siya nagtuturo, marami ang may crush sa kanya, hindi lang estudyante, pati na rin ang kanyang mga kapwa-guro. Nakikita ko ang dedikasyon niya, ang pasensya. Madalas niya akong tulungan sa mga demo teaching ko. Binibigyan niya ako ng tips kung paano maging mas malinaw, mas maayos, at mas may kumpiyansa sa harap ng klase. Relax ka lang, Jackie. Sabi niya minsan habang inaayos ang lesson plan ko. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo sa pagtuturo. Simple lang naman ang mga salitang yun, pero tumimo sa akin. Pakiramdam ko, may taong naniniwala sa kakayahan ko. At sa panahong yun, bihira akong makaramdam ng ganoong suporta, maliban kay Ate Rhea syempre. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas ang mga pag-uusap namin ni Kuya Tomas tungkol sa pagtuturo, sa pangarap sa buhay. Wala namang mali siya sa simula, pero may mga sandaling nahuhuli ko ang sarili ko na mas tumatagal ang tingin ko sa kanya. Na mas nagiging maingat ang kilos ko kapag nasa paligid siya. At mas nagiging aware ako sa presensya niya. Lagi akong nag-aayos pag nasa bahay siya. Nagpapaganda. At doon ako natakot. Dahil alam ko kung sino siya. Alam ko kung kanino siya nakatali. At higit sa lahat, alam ko kung sino ang masasaktan kapag pinakinggan ko ang tibok ng puso kong unti-unti nang nag-iiba ang ritmo. Si Ate Rhea ang nagpapaaral sa akin, nagpapakain. Siya ang nagtiis, siya ang sumuporta, kahit nakakarampot lang ang sahod niya, para lang may pambaon ako, may matrikula, may panggastos. Siya ang nagdamit, nag-aruga. Ngayon, buntis siya. Umaasa siya sa amin ni Kuya Tomas na magiging maayos ang lahat, na magiging handa kami sa pagdating ng una niyang anak. Pero paano ko haharapin ang sarili ko
Kung aaminin kong sa gitna ng lahat ng kabutihang yun, may tumutubo sa loob ko na hindi dapat. Isang pagmamahal sa kanyang asawa. Isang hapon, habang wala si Ate Rhea, naiwan kami ni Kuya Tomas sa bahay. Inaayos niya ang mga papel sa mesa, ako naman ay nagre-review para sa board exam. "Malapit ng exam mo, di ba?" Tanong niya. "Opo kuya, kinakabahan nga po ako eh." Sagot ko. Ngumiti naman siya. "Normal lang yan, Leia. Pero kaya mo yan. Nakita ko kung paano ka nagsikap." Nagpasalamat ako noon. At nung mga time na yon, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Wala namang kakaiba sa kanya. Pero sa akin, may init na dumaan. May kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Ako ang unang umiwas ng tingin. Simula noon, sinubukan kong umiwas. Mas madalas akong manatili sa kwarto. Mas maingat ang kilos ko. Pero hindi pala ganun kadaling patayin ang isang damdaming dahan-dahang nabubuo. Lalo na kung araw-araw mong nakikita ang taong pinagmumulan nito. Hindi ko alam kung may napapansin ba si Kuya Tomas. Hindi ko alam kung nararamdaman niya rin ba ang kakaibang pagbabago ko. Ang alam ko lang miski, sa bawat araw na lumilipas noon, mas nahihirapan akong itago ang sikreto ko. At abang tumatagal, mas nagiging malinaw sa akin ang tunay na nararamdaman ko para kay Kuya Tomas. Hindi ko naman akalain na darating ang araw na ang damdaming pilit kong kinukubli ay kusang lalantad. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o gulo, kundi sa isang tahimik na pag-uusap na tuluyang yayanig sa konsensya ko. Gabi noon, maagang natulog si Ate Rhea dahil na rin sa pagbubuntis niya. Ako ay nasa sala, nakaupo sa sahig, may hawak na reviewers para sa board exam. Maya-maya, lumabas si Kuya Tomas mula sa kwarto nila. May hawak na isang baso ng tubig. Sandali siyang huminto nang makita niya akong nag-aaral pa rin. "Hindi ka pa natutulog?" Tanong niya. "Gusto ko lang pong tapusin tong binabasa ko." Sagot ko. Umpo naman siya malapit sa akin. Sapat para maramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. "Jackie," bigla niyang sambit. "May napapansin ako sa iyo nitong mga huli." Napatig lang kamay ko sa paghawak ng libro. "Ano po yun?" Huminga siya ng malalim. "Parang iniiwasan mo yata ako eh." Napalunok ako noon. Hindi ko alam kung magsisinungaling ba ako o aamin sa kalahati ng katotohanan. "Hindi naman ho. Siguro ho'y pagod lang po ako." Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ako. Hindi bilang bayaw, hindi bilang guro, kundi bilang isang taong nag-aalala. "Kung may problema ka, pwede mo kong kausapin. Pwede kang magsabi sa akin, hindi ka nag-iisa." Ang mga salitang iyon ang parang tumusok sa dibdib ko. Dahil doon ko naisip, oo nga, hindi ako nag-iisa. Pero mali ang pakiramdam na gusto kong umasa sa kanya sa paraang hindi dapat. "Kuya Tomas," mahina akong sabi. "Alam mo ba na sobrang laki ng utang na loob ko kay ate?" Tumango siya. "Alam ko, araw-araw ko naman yung nakikita." "Alam mo bang, siya yung nagpalaki sa akin. Siya yung nagpakain, nagpaaral at nagtiis. Kung wala siya, wala ako rito ngayon." Dugtong ko pa. Tahimik siyang nakikinig. Kaya natatakot ako sa sarili ko. Sabi ko na halos pabulong. Kasi may damdamin akong hindi ko naiintindihan. At ayokong mangyari to. Ayokong maramdaman to. Ayokong sirain ang tiwala ni ate. Nagbago ang ekspresyon niya. Parang may unti-unting pag-unawa, pero may halong pagkalito. "Anong ibig mong sabihin, Jackie?" Hindi ko kayang sabihin ng direkta. Hindi ko kayang banggitin ang salitang bawal kaya tumahimik na lamang ako.
Nakatungo, pinipigilan ang panginginig ng boses. Tumayo siya at lumapit ng kaunti. Pero huminto rin sa tamang distansya. Kung ano man yan, huwag mong sarilinin. Pero tandaan mo rin kung sino tayo. At kung sino sa buhay natin si Rhea. Ang pangalan ng ate ko ang tila nagbalik sa akin sa realidad. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumango ako. Opo, Kuya Tomas. Alam ko po. Akala ko doon na matatapos ang pag-uusap. Akala ko babalik na kami sa dati. Pero may mga sandaling kahit ayaw mo nang ituloy, may puwersang humihila sa'yo, papalapit ng papalapit. Ilang araw ang lumipas, mas naging abala si Ate Rhea sa mga check-up at paghahanda para sa anak nila. Ako naman ay tutok noon sa review. Si Kuya Tomas, sa eskwela at sa pag-aasikaso na rin kay Ate Rhea. Pero kahit abala ang bawat isa, hindi maikakaila ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi na kami gaanong nag-uusap, pero sa tuwing nagkakasalubong ang mga mata namin, may something. Hanggang isang hapon, wala si Ate Rhea. Nasa labas siya para bumili ng mga gamit. Naiwan kaming dalawa sa bahay. Jackie, huwag mo pa rin pababayaan ang sarili mo. Mag-iingat ka. Wika ni Kuya Tomas. Napansin ko hindi ka nagkakakain itong mga nakaraang araw. Ngumiti naman ako ng bahagya. Salamat kuya. Kayo rin po ni ate. Huwag niyo rin pababayaan ang sarili niyo. Kailangan ko kayo. Tumango siya. Pero may gusto sana akong linawin. Sabi niya ng seryoso. Yung sinabi mo sa akin ng isang gabi. Tungkol sa damdaming hindi mo maintindihan. Napatigil ako noon. Naku, kuya, huwag na po nating balikan yun. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Hindi rin ako pwedeng magkunwari na wala akong napapansin. Hindi ako nakaiwas ng tingin noon. Nagtagpo ang mata naming dalawa. At doon ko nakita ang halo-halong pagpipigil at pagkalito sa kanya. Ayokong saktan si Ate Rhea. Ayoko nang nararamdaman ko, Kuya Tomas. Pero sa kabila ng malinaw na mga salita, may isang sandali ng katahimikan na tila huminto ang mundo. Sa isang segundo ng pagkalimot sa tama at mali, nagulat na lamang ako nang mapagtanto kong magkalapat na ang labi namin. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Para bang isang kisap mata lang, bigla na lang magkahinang ang labi naming dalawa ni Kuya. Ako ang unang umatras. Para bang nagising ako sa isang bangungot. Teka, hindi dapat to Kuya. Mahina akong sabi. Pasensya ka na. Tumango siya na para bang pareho kaming natauhan. Tama ka, mali ang nangyari. Walang nangyaring higit pa. Walang sinirang tahasang pangako. Pero sapat na ang sandaling yun para malaman namin pareho na delikado ang nilalaro naming damdamin. At sa bawat pagtingin ko kay Ate Rhea, sa bawat ngiti niya sa akin, sa bawat paghaplos niya sa kanyang tiyan, mas lalo tuloy akong nilalamon ng konsensya. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa dumating ang araw ng resulta ng board exam ko. Matagal ko yung hinintay, matagal ko yung pinagdasal. Sa bawat gabi ng puyat, sa bawat pahinang binasa, sa bawat aral na inulit-ulit, iisa lang ang laman ng isip ko. Sana'y hindi masayang ang lahat ng sakripisyo ni Ate Rhea. Nasa bahay ako nang lumabas ang result. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Isa-isang lumilitaw ang mga pangalan sa listahan. Huminga ako ng malalim at pilit pinapakalma ang sarili. At nung makita kong pangalan ko, pakiramdam ko'y biglang kumaan ang buong mundo. Pasado ako. Napaupo ako noon sa gilid ng kama. Napapikit at hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng lahat ng pinagdadaanan ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Ate Rhea.
Ang ate kong nagbuhos ng lakas, panahon at buhay para lang makarating ako sa sandaling to. Siya ang una kong naisip. Siya ang una kong kinausap. Ate Rhea, nanginginig ko pang sabi. Pasado po ako. Alam ko, Jackie. Alam kong kayang-kaya mo yan. Proud na proud talaga ako sa'yo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang tuwa niya, ang ginhawa, ang pakiramdam na sulit ang lahat ng kanyang paghihirap. Nandun si Kuya Tomas. Nakita ko sa mga mata niya ang saya at paghanga. Congratulations. Deserve mo yan, Jackie. Sabi niya. Ngumiti ako. Pilit pinapanatili ang tamang distansya. Ngunit sa loob ko, may kakaibang tibok na naman. Hindi lang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa presensya niya. Nagpasya sa Ate Rhea na maghanda ng munting salo-salo sa bahay. Hindi naman yun ang grandeng handaan. Simpleng pagkain lang, ilang inumin, tawanan. Gusto lamang niyang ipagdiwang ang unang malaking tagumpay ko sa buhay. Ngayong pasado ka na, masayang sabi niya. Malapit ka na rin sa pangarap mo. Guro ka na rin tulad ng Kuya Tomas mo. Ngumiti ako. Salamat talaga ate ha. Salamat sa'yo. Pati na sa'yo Kuya Tomas. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Putol niya. May lambing sa kanyang tinig. Basta, masaya ako para sa'yo. Habang tumatagal ang gabi, unti-unti nang napagod si Ate Rhea. Sinabihan siya ni Kuya Tomas na magpahinga na rin. Inihatid niya ito sa kwarto nila. Inasikaso at tiniyak muna na komportable ito bago bumalik sa sala. Ako naman ay nagligpit na ng mga pinagkainan. Tahimik na ang buong bahay. Parang humupa na ang kasiyahan. Naiwan na lang ang katahimikan at ang pagod na may halong saya. Hayaan mo, ako na dyan. Sabi ni Kuya Tomas habang papalapit sa akin para tumulong. Magkatabi kaming nag-aayos. Walang salita sa una. Tanging ang tunog ng mga pinggang nilalapag sa lababo. Pero ramdam ko ang tensyon. Yung pamilyar na bigat na matagal na naming pilit iniiwasan. Masaya talaga ako para sa'yo. Muli niyang sabi, malaking bagay ang naabot mo. Salamat po ah. Sagot ko, hindi lang to para sa akin. Para rin to kay ate. Para sa ating lahat. Oo, tama ka. Para sa pamilya. Ang salitang iyon, pamilya, ang tila nagpaalala sa amin ng hangganan. Pero sa kabila nito, may mga sandaling ang emosyon ay mas malakas kaysa sa lohika. Naupo kami muna sa sala. Parang pareho kaming napagod. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa aming mga damdamin na para pang matagal na naming pinipigilan. Jackie, mahinang tawag niya. Gusto kong maging malinaw sa'yo kung ano man ang nararamdaman natin. Sa atin na lamang yon. Tumango ako. Alam ko kuya, ayoko rin namang malaman to ni ate. Pero, hindi naman kita kayang baliwalain bilang babae. Dugtong niya. Hindi ko naman kayang tratuhin ka na para bang wala lang. Napapikit ako sandali. Sa totoo lang kuya, nahihirapan ako. Pag-amin ko, hindi ko ginusto ang ganitong sitwasyon. Ang ganitong nararamdaman ko. Hindi ko gusto na magkagusto sa'yo. May katahimikan na bumalot sa amin. At doon, sa gitna ng pagod, ng saya at ng emosyon ng tagumpay, muli kaming nanghina. Nung muli niya akong halikan, doon na ako tuluyang bumigay. Kuya, regalo ko na sa'yo. Gusto mo ba? Regalo ko sa'yo para sa tagumpay mo. Napangiti ako noon. Hindi ko napigilan, Miss Kay. Kung ganun, sa kwarto tayo. Baka kasi magising si ate eh. Tumango siya. At tung time na yon, nakalimutan ko na yung tama. Nagibabaw na ang mali. Pagpasok namin sa silid ko, agad niyang kinalas ang lahat sa kanya. Pati na rin ang sa akin. Natila ba kami sabik na sabik sa isa't isa.
Alam mo bang ilang buwan na rin akong hindi pinagbibigyan ng ate mo? Kaya huwag kang magugulat kung ganito ako sa'yo. Habang magkahinang ang labi naming dalawa, hindi na pumasok sa isip ko ang ate. Hindi ko na naramdaman ang konsensya. Ang naramdaman ko na lamang noon, ang init na tumutupok sa pagkatao ko. Para akong nilalagnat dahil sa init. At ang bawat haplos ni Kuya Tomas, ang tuluyang nagpabaliw sa akin noon, Miss Kay. At doon, unang beses naming narating ang sukdulan. At unang beses kong nagkasala kay ate. Pagkatapos noon, umalis siya agad dahil baka magising si Ate Rhea at hanapin siya. Nung mag-isa na ako sa loob ng kwarto, nakaupo lang ako sa kama. Naisip ko tuloy ang lahat ng sakripisyo ni Ate Rhea. Ang tiwala niya kay Kuya Tomas, ang pangarap na binubuo nilang mag-asawa, at ang papel ko sa buhay nila. Pasado ako sa exam. Isa na akong ganap na guro. Pero sa loob-loob ko naman noon, pakiramdam ko ay may isa pa akong pagsusulit na mas mukhang mahihirapan akong sagutan. Ang pagsusulit kung paano pigilan ang pag-ibig na mali at bawal. Sa paglipas ng mga araw, lalo kaming nalulung sa isa't isa ni Tomas. Minsan lihim kaming nagkikita sa labas kapag out na siya sa trabaho niya. Minsan naman, kapag tulog na si ate, matik nang papasok siya sa kwarto ko at doon namin pupunan ng pangangailangan ng isa't isa. Tama nga. Kapag natikman mo na ang bawal, ay uulit-ulitin mo na yon. Hanggang isang hapon, maaga siyang umuwi mula sa check-up. Pagod siya pero masaya. Dala ang resulta na lalaki raw ang anak nila. Hindi namin inaasahan ang pag-uwi niya ng ganun kaaga. Akala namin ay may dadaanan pa siya dahil yun ang sabi niya bago siya umalis. Ako ay nasa sala. Hawak ang ilang papeles para sa aplikasyon ko sa isang paaralan. Si Tomas ay nasa likuran ko at nakayakap sa akin na para bang ako ang asawa niya. Isang karaniwang araw na sana'y mananatiling karaniwan kung hindi lang biglang bumukas ang pinto. Narinig ko ang mahinang kalabog ng susi. "Jackie?" Tawag ni Ate Rhea mula sa may pinto. Mabilis kaming kumalas ni Tomas. Napatingin ako. Nandun na siya, may hawak na bag at may ngiti sa labi. Yung ngiting punong-puno ng pagod pero napakasaya dahil may magandang balita na dala-dala tungkol sa dinadala niya. Ate, nasabi ko. Biglang nanuyo ang lalamunan ko. "Rhea, maaga ka pala." Sabi naman ni Kuya Tomas na may bahid ng gulat. Ngumiti lamang si Ate Rhea. Buti na lang talaga at hindi niya kami nahalata. "Oo, maaga talaga akong umuwi. Gusto ko sanang ikwento sa inyo agad yung sabi ng doktor eh." Lumapit siya. Umupo sa may sala. Ngunit bigla tong napahinto nang mapatingin to sa cellphone kong nakapatong sa lamesa. Kitang-kita niya ang home screen ko. Ang picture namin ng asawa niya. Picture namin ni Kuya Tomas na magkasama sa isang hotel. Pare-parehas kaming napatingin doon. Agad kong dinampot ang cellphone ko. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya kay Tomas. At sa mga mata niya, unti-unting lumitaw ang isang pagdududa. May nangyayari ba? Maingat niya pang tanong. Sabay-sabay kaming natahimik. Wala naman ate. Mabilis kong sabi, pero halatang pilit. Si Tomas ay hindi nakapagsalita. Kitang-kita ko sa mukha niyang pag-aalinlangan. Kung magsisinungaling ba siya o aamin. At nung mga sandaling yon, Miss Kay, para bang mas lumakas ang tibok ng puso ko kaysa sa ingay ng buong mundo. "Rhea," mahinahong sabi ni Tomas, "magpahinga ka na, mukhang napagod ka." Pero hindi siya pinansin ni Ate Rhea. "Jackie, tingnan mo nga ako," mahina niyang sabi sa akin. Napatingin naman ako.
At doon ko nakita sa mga mata ng ate kong nagpalaki sa akin. Ang mga mata niyang puno ng pagmamahal, ngayon ay unti-unting nasasaktan. May itatanong ako sa'yo. At gusto kong marinig ang totoo, Jackie. Sabi niya. Napalunok ako nun. Opo ate. May namamagitan ba sa inyo ng Kuya Tomas mo na hindi dapat? Parang may dumagan sa dibdib ko. Walang sigaw, walang iyak, pero ramdam ko ang bigat ng tanong niya. Tumingin ako kay Tomas. Kitang-kita ko sa kanya ang pagkagulat. Umiiling siya sa akin. Parang sinasabing huwag kong sagutin ang tanong ni Ate Rhea. Tahimik ang ilang segundo. Para akong hinihintay ng buong mundo na magsalita. Ate, sagutin mo ako. Jackie, sagutin mo ko. May nangyayari ba sa inyo ng Kuya Tomas mo? May sandaling nagkamali ate. Mahina akong sagot. Hindi ko kayang idetalye. Hindi ko kayang sabihin ang nangyari sa aming dalawa ng asawa niya. Hindi ko kayang ipaliwanag ang bawat kahinaan ko. Ang bawat sandaling nakalimutan namin ang tama. Ang alam ko lang, sapat na ang salitang nagkamali para maintindihan niya ang lahat. Parang nawalan ng lakas ang tuhod ni Ate Rhea. Umupo siya sa may sopa, hawak ang tiyan niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa biglaang bigat sa puso niya. Tomas, mahina niyang tawag sa asawa niya. Nanginginig ang boses ni Ate Rhea. Tinitigan niya kaming dalawa. Ang asawa niyang pinagkakatiwalaan niya at ang kapatid niyang pinakamamahal niya. Akala ko kayo ang hindi kailanman mananakit sa akin. Teka, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Parang tinusok ang puso ko sa bawat salita. Lumapit ako at lumuhod sa harapan niya. Ate, patawad. Hindi ko talaga ginusto. Sinubukan ko talagang pigilan ang sarili ko. Hindi ko kailanman sinadyang ipagkanuno ka. Mahina ako ate, at maling-mali ako sa ginawa ko. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha. Tahimik siyang umiiyak. Tomas, sabi niya, ikaw ang pinili kong makasama sa buhay. Ikaw ang ama ng magiging anak ko. Ikaw ang sandalan ko. Alam ko, Rhea. Sagot naman ni Tomas na halos pabulong. At sa isang iglap ng kahinaan, sinira ko lahat. Hindi agad nagsalita si Ate Rhea. Pinahid niya ang luha. Huminga ng malalim at tumingin sa akin. Jackie, mahal kita, alam mo yan. Tumango ako at umiiyak. Pagkatapos noon, pumasok na siya sa kwarto. Nung gabing yun, nakaupo ako sa dilim. Ang tagumpay sa board exam, ang mga pangarap, ang mga plano, lahat ay parang nawalan ng kulay sa harap ng isang katotohanang hindi ko na mababago. Ang taong nag-alaga sa akin ay siya ring nasaktan ko ng husto. Ilang araw ang lumipas mula nang malaman ni Ate Rhea ang tungkol sa amin ng asawa niya. Biglang tahimik ng bahay. Para bang may nakakabinging katahimikan sa bawat sulok. Ang bawat galaw ay maingat. Ang bawat tingin niya sa amin ay punong-puno ng sakit na pilit niyang itinatago. Hindi siya nagsasalita. Madalas lang siyang nakaupo sa kwarto, nakahawak sa tiyan niya, nakatingin sa kawalan. Ako naman, parang multo sa sariling bahay. Nandoon pero walang lakas ng loob na lumapit. Walang mukhang maiharap. Hanggang isang umaga, napangiwi siya sa sakit. Sumisigaw siya. Bigla akong nataranta. Nag-aalala akong tinanong kung okay lang ba siya. Pero hindi na siya sumasagot dahil namumutla na ang mukha niya. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Humingi ako ng tulong at dinala siya agad sa ospital. Tinawagan ko agad si Kuya Tomas. At pagdating sa ospital, agad siyang inasikaso ng mga nurse at doktor. Naiwan akong tulala sa labas ng kwarto. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Kuya Tomas
At siya namang labas ng doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Pasensya na, sabi niya ng mahinahon. Nagkaroon ng komplikasyon. Hindi na ho namin nailigtas ang dinadala niya. Parang may biglang bumagsak sa ulo ko nun. Parang may humigop ng lahat ng hangin sa paligid. Hindi ko na narinig ang kasunod pang mga paliwanag. Ang tanging tumatak sa isip ko, wala na ang bata. Si Kuya Tomas ay napaupo sa may silya, hawak ang ulo. Hindi makapagsalita. Ako naman ay parang nanigas sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw, umiyak ng umiyak, humingi ng tawad sa Diyos, sa ate ko, at sa pamangking kong hindi na naisilang. Pero wala akong boses, wala akong karapatan. Nung makita ko sa Ate Rhea sa kwarto, maputla siya, mahina siya, at tahimik na nakatingin sa kisame. Lumapit ako sa kanya habang nanginginig ang mga tuhod ko. Tapos lumud ako sa tabi niya. Ate, pabulong kong sabi, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Kung paano kita haharapin. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Walang galit sa mga mata niya. Tanging matinding pagod at lungkot ang maaaninag sa mata niya. Jackie, mahina niyang sabi, mahal na mahal kita. Masakit ang nangyari. Masakit ang pagkawala ng anak ko. At masakit ang katotohanan kayo ang dalawang taong pinakamalapit sa akin. Ang naging dahilan ng lahat ng to. Kaya sana'y intindihin mo ko. Intindihin niyo ako kung sa ngayon, ayokong makita isa man sa inyo. Umalis muna kayo. Hayaan niyo muna ako. Hindi ko na napigilang umiyak. Tumingin siya kay Tomas, na tahimik na nakatayo sa may paanan ng kama. Makikipaghiwalay na ako sa iyo, Tomas. Yun lang ang tanging niyang sinabi. Lumabas ako ng ospital na parang may punit ang puso. Ang langit ay maliwanag, ang paligid ay normal naman, pero ang mundo ko parang gumuho. At habang patuloy na umiikot ang mundo, dala ko ang isang aral na kailanman ay hindi ko malilimutan. Sa ngayon ho, Miss Kay, nagtuturo na ako sa isang pampublikong paaralan. Pero mula nung nakunan si ate, hindi na niya ako tinawagan pa. Hindi niya ako kinausap at hindi na niya ako kinumusta pa. Minsan pag naaalala ko lahat, umiiyak ako. Miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na ang Ate Rhea ko. Si Tomas, ganun pa rin. Isang guro. Pero totoong nakipaghiwalay si ate sa kanya. Minsan nga nag-chat siya sa akin, pero dead man na. Kung kailan huli na, tsaka ako napigilan ng sarili ko. Ito po ang kwento ng buhay ko, Miss Kay, at ang aking pagkakamali. At sana'y dumating ang araw na matutunan akong patawarin ng ate ko. Maraming salamat po, Miss Kay, sa pag-share ng story ko sa inyong channel.